Josero, mga boss, mga pops, welcome back to Archie's Alonso Motovlog. Yes, at kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. Don't forget to hit like, share, comment, and hit the notification icon sa channel na nag-start ng pagkaka-request ng motorcycle units and accessories. Correct mga Josero, maraming salamat po. And for today's vlog po, pag-uusapan natin ang isa sa mga maxi scooter na gawa ng Pinoy. Tama. So, naghanap ka ba ng maxi scooter, looking for affordability, comfortability, at stylish? Baka ito na ang motor para sa inyo. Correct. Kaya alam mo, umpisa na natin yan. Nandito po kami sa 10th Avenue, Caloocan, dito po sa Motoposh. Pag-usapan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Motoposh ang isa sa mga underrated motorcycle brand pero comfortable at the same time less expensive motorcycle units. Hindi po ito China motorcycle. Okay? Saan siya? Halo-halo eh. Hindi, kumbaga parang be specific na lang. No? Based po sa aming research, ang fairings po nito ay gawa sa China pero po ang makina nito galing po sa Thailand. Tapos dito po ina-assemble sa Pilipinas. Kaya affordable po siya. So halika na, umpisa na natin yan. Gaya lang naman din na nasa harapan na yung presyo. Pag-usapan na natin yung presyo. Okay, ito po ay nagkakahalaga ng 75,000 pesos sa cash. Tapos pag installment naman ang pag-uusapan natin, magda-down payment lang po kayo ng 15,200. At ang maganda po rito sa Motoposh mga Josero, pag binili niyo po siya ng cash, meron pong less na 2,000 pesos. Diba? Mainit-init na promo mga Josero ng Motoposh para sa nalalapit na Kapaskuhan. Correct! At sobrang init dahil ang ganda ng offer nila dahil this time po meron po silang lifetime warranty. Ayos yun! Diba? Okay yun ang pre-labor lifetime warranty. So ngayon, umpisa na natin sa harapan. Yun, so mga Josero, para sa mga na-addict sa maxi scooter dahil sa comfortability, sa style niya, pero naghanap ng mura, baka ito na yung motor para sa inyo. Ito yung Motoposh Evo Deluxe 150. Yun, so sa harap mga Josero, very prominent maxi scooter, napakaganda ng kanyang visor. Yan, parang onyx black yung kulay niya mga Josero. At if you go down, napakaganda ng blending ng kulay, metallic red. At isa sa mga binibidang feature niya mga Josero, sa murang halaga, all LED lighting system na siya. So tutukan natin mga Josero anong itsura niya. Okay, so eto mga Josero yung daytime running light niya and eto yung kanyang headlight. Ayun. LED. Yan mga Josero, very decent looking, all LED, napakagandang daytime running light. Napakaganda ng rehistro ng kanyang main light mga Josero. At ito yung kanyang signal lights. So properly paced mga Josero for your driving comfortability. Yes. Tuloy-tuloy na natin yan. Ituloy-tuloy na natin yan. Ito po ay naka-telescopic fork at medyo pansin ko no, medyo mataba ang kanyang telescopic fork. So maganda-ganda to. Yes. Okay? Very consistent din po yung fairing niya. So metallic red, back and front. Maganda yung design, pambasag din po ng hangin. And if we go down further, ito yung kanyang gulong. Okay, ang size ng kanyang gulong mga Josero nasa 130/60/13 at tubeless po ito. At alloy yung magnet. Yun, Okay. hindi rin naman pahuhuli mga Josero sa mga leading maxi scooter. Ganda ng gulong, napakalaki ng disc niya mga Josero. Ano kaya yung brake system niya? Okay, ito po ay single disc brake sa harapan. Di ba? Yun. Okay, at meron siyang sensor papuntang panel. Ayan, so mga Josero, harapan pa lang po mga Josero ng Evo Deluxe 150. Dumako ngayon tayo sa kanyang panel. And so isa sa mga binibida rin na feature, full digital meter display mga Josero. At nakaganda rin po yung kanyang background na red. Dito mga Josero, very decent size. Pero kitang-kita nyo pa rin yung functionality. Okay. So dito tayo sa handlebar mga Josero. Ito po, meron po siyang hazard, meron po siyang park light,
And yung sa headlight, syempre, ito yung starter natin. Tapos ito high beam and low beam signal and horn. Yes, at since it's Philippine manufactured mga Josero, makikita naman natin na sa murang halaga, dekalidad po yung quality ng mga materials din. Very impressive mga Josero. Now, pag bumaba pa tayo mga Josero, ito yung itsura ng kanyang pockets. Correct! Teka lang lagay ko yung phone ko Okay? Ay, lalim. Yun. Since nailawan na siya mga Josero, lumabas na po yung isa pa sa mga feature ni Evo Deluxe 150. Meron din po siyang USB charging port at napakalalim po ng kanyang pocket. So very safe po kapag nilagay niyo po yung cellphone po ninyo pang charge. At meron pong additional pocket sa kanan para sa change, sa basahan and other documents. Pero wala po siyang cover mga Josero. So correct. Just in case lang, especially rainy days, don't park sa mga exposed kapag mag-iiwan kayo ng gamit. Sure niya mga Josero, naka-remote key or keyless siya mga Josero. Wow! Yan, keyless siya and at the same time, pwede siyang susian. So kung hinahanap niyo po yung remote, nandito po yung remote. Ang nakikita niyo po dito ngayon yung susi. So dual purpose po siya mga Josero. And so continuous po rin po yung outline niya mga Josero. Very playful and very youthful po yung itsura niya. Naka-accentuate po yung red color, handlebar, even sa pocket. Plastic niya may pagka-rough. Kung makikita nyo in person, napakaganda po ng itsura niya over smooth plastic po. At syempre, consistent po yung sa tank niya. Very Iron Man yung itsura niya dito mga Josero. Napakaganda. At syempre sa panahon ngayon, wala nang tayuan pag nagpapagas. Isa yun sa mga walang biro mga Josero, isa yun sa mga hinahanap ng mga bumibili ngayon ng motor. Ayaw na nilang tumatayo pag nagpapagas sila. Ayan, so nakiayon po sa uso si Evo Deluxe 150 at mabubuksan po natin ngayon ang itsura ng tangke. Correct, pero bago natin buksan yan ng mga Josero, ito ang fuel tank capacity nito nasa 8 liters. At ang fuel consumption niya mga Josero, umaabot yan ng 37 km per liter. Pero depende pa rin po yan kung paano nyo po siya i-drive. In short mga Josero, kung gaano kakabigat at kung may kasama kang angkas, nakadepende sa consumption ng gasolina mo. So ayan na mga Josero ang kanyang tangke. Okay. Pag may mga concern kayo about sa mga tubig-tubig, pag umuulan, pwede nyo pong kausapin ang mga mekaniko dito sa Moto Porsche. Yes, nakahanap na po sila ng solusyon. So gagawin po nila yan bago po i-release Correct. yung unit sa inyo. For free. Correct. At masabi ko lang mga Josero, kaya sabi ko very Iron Man yung itsura nitong pula. Dahil may silver po dito sa gilid. At nakakatawa din, may ample legroom din po kapag nakasakay po kayo. Makakapag-stretch pa po on top of your usual comfort riding. Relaxing. Correct. So ito yung isa pa sa mga unlocked feature niya, naka-camelback seat. Mga Josero, biruin nyo magkano magpa-camelback ng motor. Marami ako nakitang mga branded motorcycle units na pinapa-camelback pa nila pagkabili. Ito, naka-camelback na kaya sinabi ko, affordable, yet comfortable and stylish po si Evo Deluxe 150. So, tutukan natin ng malapitan. Ayan o. Yung kanyang stitches. Yes, on top of the ridges, mga Josero, pag ginawakan niyo po yung quality ng leather, hindi po siya madulas. So, iwas dulas po sa nagmamaneho at hindi masyadong malapad yung buka ng upuan, so hindi masyadong bukaka yung driver at meron po ditong ridges po over matte, tapos may glossy po tayo na leather at syempre merong lumbar support dahil camelback po siya at natuwa ako kasi talagang catered siya for angkas kasi malawak po yung space dito para sa angkas niya. Correct. So ibig sabihin komportable po ang rider dito na may sandalan. At speaking po angkas, si Evo Deluxe 150, ulitin ko lang, si Evo Deluxe 150 is accredited para gamitin sa mga food service business at even sa mga motorcycle taxi. So, mura ka na, may pang business ka pa mga Josero. Halika na, buksan na natin yan. O baka akala nila may mga design din ito ha.
Yan, natatanggal yan mga Josero. Maganda rin yung stitch work niya mga Josero. At ito yung ito yung kanyang loob. Okay mga Josero, no? Dito, sorry po hindi po kasya ang half-face helmet dito. So, pero sa laki ng storage na to, marami kayong malalagay. Like yung mga kapote ninyo, yung mga documents ninyo. Okay ito. Yes. Pero so, very helmet, spacious. Hindi siya pwede. Correct. Baterya, dito. Okay. At yung kanyang grab bar. Very solid mga Josero. Hindi siya yung manipis, makapal. Hindi siya manipis. Yan. Good siya for top box. Pwede na rin lagyan ng top box mga Josero. So, hindi ka mahuhuli sa usap sa function mga Josero sa Evo Deluxe. At mapapansin nyo, wala silang masyadong repossess units. Yun nga eh. Diba? Anong ibig sabihin yan mga Josero? Walang sirain, walang nababalik. At na-afford na mga bumibili. Correct. So dito naman tayo dumako sa likuran ng Evo Deluxe 150. So yun. Sa may mga nabasa ako, napanood ng mga video, ang sabi nila, isa sa mga characteristics or magandang personality ng motor is pag nakita nyo yung likuran niya kapag nasa harap pag nagmamaneho kayo. So napakaganda ng kanyang likuran na ilaw, continuous po. Syempre maganda rin yung accent na daytime running, kulay pula at mapakaganda po ng reason ng ilaw. Functionality wise, safe na safe kayo pag nagmamaneho kayo. Correct. At tingnan mo naman yung papalado niya. Ang lapad. Malapad po mga Josero. Meron din po siyang reflectorize at ito po yung kanyang may tire hugger din siya mga Josero. At most importantly, dual shock siya mga Josero. Diba? Dual shock siya mga Josero. At ang size po ng gulong niya sa likuran, nasa 130, 60 by 13 ay parehas lang din. Same size siya sa harapan. At naka-disc brake din po ang likuran na ito. Yes, honestly mga Josero, pag nagkasabay-sabay na kayo sa kalye, hindi nyo na siya makikilala. Nakakapag-camouflage siya sa mga other similar brands and similar units ng Maxi Scooter. Pero syempre may kakaibang personality siya na wala dun sa mga ibang brands. Eksakto. At tingnan mo dito yung tambucho, yung muffler niya, yung heat guard niya. Simula dito hanggang dito sa dulo. So safe na safe din sa mga sasakay, mga angkas mo. Correct. At ito po yung kanyang brand at pangalan, Evo Deluxe 150. Napaka-classy ng itsura mga Josero. Napakaganda. Kaya naman dumako na tayo sa makina niyan. Okay, so ang makina niyan nasa 150cc, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, air-cooled. At ang kanyang boring stroke po nasa 57.4 by 57.8. At ang maximum power po niya nasa 6.8 kilowatts at 7,500 RPM. At ang kanyang maximum torque naman po nasa 9.1 Newton meter at 6,000 RPM. So, ang fuel system po nito mga Josero, karburador. Ang sabi nga nila, may pros and cons. Ang FI is fuel efficient but high maintenance. Pero pag karburador, low maintenance mga Josero. At meron din po siyang specific market na sabi nga po ni mga Josero. So if naghanap kayo ng Maxi Scooter na carb, na very stylish, comfortable at affordable, Evo Deluxe 150, pakibisita po sa 10th Avenue. Hi Sir Exegel, good morning po. Morning sir. Welcome sa aming YouTube channel. Sir, matanong ko lang, may mga negative feedback po ba kayo natatanggap dun sa mga nakabili na ng Evo Deluxe 150? As of now, wala naman kami mga negative ngayon kasi siyempre makikita mo naman halos wala kami repo ng Evo Deluxe 150. Dahil siguro dahil natutuwa ang mga customer na bayad ng bayad tapos wala naman less stress, less problem naman. Kaya siyempre pag mamaya ko lang din yung day off namin ng mekaniko, pag may problema ka, sagot ka, siguradong hindi ka nababalik dahil sa gawa na pa lang, ayos na. Yung mga pyesa po ba ng Evo Deluxe ay available po dito sa Motoposh 10th Avenue at sa ibang mga branches? Okay, meron din available dito sa mismong branch namin. Meron din by order at meron din dyan sa ibang branch. Pare-parehas lang naman po yan. Yung iba kasi hindi pa kilala, kailangan may dala rin kayo ng sample. May iba kasi mekaniko na hindi alam.
Tapos meron din may alam. So, itong mekaniko namin na kabisado niya na kasi siya may hawak yan. Kaya kung saan ka makakita niyan, ano kapareho niyan. Okay. At talagang 3 years siya mga Chesero kasi napakarami pong parts po dito sa 10th Avenue. At wala ba kayo napapansin mga Chesero? Ito yung kanilang store, isa sa mga pinakamalaking shop ng Moto Posh. So wala ba kayo napapansin? Ito lang yung shop na nakita ko na may ginagawang motor. Siya pero walang masyadong ginagawang motor. Ibig sabihin sir, walang sirain. Kung kailangan mo lang is panghanap buhay, mura pero quality, o gawang Pilipino, dito lang kay Moto Posh, dahil pare-parehas lang naman yan, nasa paggamit lang yan. Pag inalagaan mo yung motor mo, aalagaan ka din yan. Mag-aalagaan lang rin yan. Kung gamit ka lang ng gamit, gagamitin ka lang din yan. Pwede ka pang, huwag naman sana mangyari, i-disgrasya yan. Yan, for example, napudpud na ang gulong mo, siyempre, prone na yan sa mga aksidente. At ang makina mo is gamit ka lang ng gamit, wala kang palit ng change oil, sasabog ang makina niyan. Branded man yan o China, pare-pares lang. Saan motor pa ba pinag-uusapan? Parang Joke lang. Parang relasyon eh, no? Kumbaga parang pag minahal mo, mamahalin mo. May hugot. Kasi, tanong ko na lang po, anong araw po tayo bukas dito sa Moto Posh 10th Avenue, Caloocan? Yan, everyday open po kami from Monday to Sunday, from 8 AM to 5 PM. Ayun. Tapos, sa lahat po lang gusto mag-inquire, andyan po ang number po sa screen. And bago kayo pumunta rito, kasi baka mamaya mabili na to. Sir, sabi nila mabagal daw kayong mag-release. Hindi totoo yan. Kung totoo kasi, mas matagal pa ang pag-requirements mo sa pag-release namin. Ang release namin, pirma-pirma lang, hindi na kailangan na maraming pang abala. Nandiyan na lahat, naka-ready na lahat. Talagang, siguro mga wala pang 1 oras. Oh, nasagot na mga Chesero. Kaya wala masyadong maraming mahabang pila. Ayan. So, bisita na lang po tayo sa Moto Posh at hahanapin po natin si Ezekiel Miranda po, SMC ng Caloocan. So sa mga magkaka 13-month pay at gusto magka-motor pero hindi muna kailangan gumastos ng malaki, pwede nyo pong bisitahin ng Moto Posh. I-check out nyo po si Moto Posh Evo Deluxe 150. May sukli ka pa sa 13-month pay mo. Correct. Meron po sila 2,000 less pag cash po bilhin nyo dito. Ayan. Thank you, Sir Ezekiel. Thank you po. Thank you, Ate Cero. Ayan, so alamin natin yung dimensions ng Evo Deluxe 150. Ayan po siya, sinakay na po ni Chesero. Ang kanyang dimension is 2,240 by 720 by 1,280. Ang wheelbase niya mga Chesero is nasa 1,280 mm. Minimum clearance 125 mm. So ayan mga Chesero. Kumusta naman ang riding comfortability? Natutuwa ako dahil inikot pa lang alam mo ng safe ka dahil meron sa dagat. Tapos, pag nagmamaneuver ka, pag iliko ka, hindi sumasahit sa mga tubig. Maluwag pa dito. Maluwag. Maganda actually. Maganda. Ayan, so sa 5.5 mga Chesero, meron pang ample legroom kung mga 5.6, 5.8 ka. So, tama-tama po for riding. Ayos.